Problema rin ngayon ang edukasyon ng mga kabataang apektado ng kalamidad. Kaugnay niyan, makakausap natin si DepEd Assistant Secretary for Planning and Development, Jesus Mateo. Asek Mateo, magandang tanghali po. Si Sandra po ito. Ay, magandang tanghali sa iyo, Sandra. Yes, sir. Opo, ano po ang plano ng DepEd kaugnay dito sa mga estudyante na naapektuhan po ng Bagyong Yolanda? Alam mo, ang ginagawa natin ngayon, Sandra, ina-account muna natin yung mga lahat ng DepEd personnel natin, officials, para sa ganon malaman natin kung ano na estado nila. Tapos sa susunod, bibigyan natin sila ng mga psychosocial intervention, no? Para mahanda sila sa pagbubukas ng pag-resume ng ating mga classes. Kasi yung resumption ng classes natin, depende yan doon sa mga superintendents natin in collaboration or in consultation with the local government unit. Oo nga po, no? Kasi pati ang mga teachers biktima rin. Oo, tama yun. Oho, so kailangan... Yes, sir. So kailangan ma-assess pa muna natin yung kahandaan nila para sa pagbubukas muli ng klase. Ito ang ginagawa natin ngayon. Kaya nga po mismong ating kalihim, si Secretary Armin Luistro, nung pa lang, pumunta na doon sa Cebu para mag-set up ng ating command center. Tapos meron na tayong operation center sa Leyte. Doon po pupunta si Assistant Secretary Labuda. Kasi po, alam niyo naman, yung Leyte ang isa sa mga nasalantay. Oho, yung sa ngayon po, meron po ba kayong siguro datos kung ilang pong teacher maaring nawawala o kaya po ay naapektuhan talaga o nasugatan nitong nagdaang bagyo? Wala pa ho eh. As of now kasi, ang ginagawa natin nga, sinasurvey natin yung mga tao natin kung sino yung mga naapektuhan talaga ng bagyo, ina-account natin. Tapos yung mga offices natin, as much as possible, ginagawa nating operational. Sa pala namin, tatlo pang division ang hindi operational. Oho, at sa ngayon po, may estimate po ba kayo kung kailan maaaring magbukas muli ang klase doon sa mga apektadong lugar? Alam ko po, marami pong nasirang eskwelahan. Kagaya po ng sinabi ko kanina, depende po yon doon sa psychosocial assessment natin, debriefing natin. Doon natin malalaman ngayon kung kailan tayo mag-resume. Siyempre, isasangguni rin natin dito sa lokal na pamahalaan. Opo. At saka siyempre, dahil sira rin po ang school buildings, talaga pong makakaasa po tayo na maaring matagalan po talaga ito, sir? Tama po yun. Pero depende nga po yun doon sa psychosocial debriefing natin. Hindi lang sa mga kabataan, sa mga mag-aaral, pati na rin doon sa mga guro. Oo nga po. Talagang mabigat po ang epekto nitong nagdaang bagyo. Maraming salamat po sa inyong oras, DepEd Assistant Secretary for Planning and Development, Jesus Mateo. Maraming salamat.